Hi guys! Pag-usapan natin ngayon ang hypoxemic respiratory failure. Pag-usapan din natin kung paano natin masusuri ang severity nito gamit ang mga oxygenation parameters tulad ng PaO2 over FiO2 ratio at PaO2 gradient. Ang hypoxemic respiratory failure ay kondisyon kung saan sobrang baba ng oxygen level sa dugo ng pasyente. Kapag ang hypoxemia ay naging severe at refractory, ibig sabihin kahit binibigyan na ng oxygen ang pasyente, ay hirap pa ring tumaas ang oxygen ng pasyente. Malaking red flag na ito na baka kailangan na ng intubation at mechanical ventilation ng pasyente natin. Sa madaling salita, kahit todo na ang tulong na ibinibigay sa baga ng pasyente, hindi pa rin sapat ang oxygen na nakakarating sa kanyang katawan. Sa pag-assess kung gaano kalala ang hypoxemia, hindi sapat na tingnan lang ang oxygen saturation o simpleng PaO2. Mas ginagamit ng mga clinician ang mga measurements na nagpapakita kung gaano kahusay ang paglipat ng oxygen mula sa alveoli papunta sa dugo. Dalawa sa pinaka-common na ginagamit ay ang PaO2 over FiO2 ratio at ang alveolar arterial oxygen difference o PaO2 gradient. Unahin natin ang PaO2 over FiO2 ratio o mas kilala bilang PF ratio. Ang PaO2 ay ang oxygen pressure sa arterial blood na makikita sa ABG, habang ang FiO2 naman ay ang porsyento ng oxygen na nalalanghap ng pasyente. Ang ratio na ito ay parang report card ng lungs kung gaano sila ka-effective magpasok ng oxygen sa dugo. Kapag mababa ang ratio, ibig sabihin may malaking problema sa oxygenation. Sunod naman ay ang PaO2 gradient. Medyo technical na ito pero sige, simplahin natin. Sinusukat kasi nito ang pagitan ng oxygen na nasa alveoli at oxygen na nakakarating na sa arterial blood. Kung mas malaki ang pagitan o yung difference between ng alveoli at ng arterial blood, ibig sabihin mas maraming oxygen ang nawawala sa biyahe. Ibig sabihin may problema sa gas exchange. Pwede dahil sa shunt, VQ mismatch, edema o iba pang kondisyon sa baga. Ayon sa clinical indicators, ang isang pasyente ay maaaring mangailangan na mas agresibong respiratory support kapag ang PaO2 gradient ay umabot sa 350 mm of mercury habang naka-FiO2 ng 1.0 o 100% oxygen. Isipin natin to. Naka-full blast na ang oxygen delivery pero sobrang laki pa rin ang pagitan ng oxygen na nasa alveoli at oxygen na nasa dugo. Malinaw na sign ito na hindi maayos ang oxygen transfer sa baga. Isa pang clinical value ay ang PaO2 over FiO2 ratio na mas mababa sa 200. Kapag ganito kababa ang PF ratio, ibig sabihin sobrang compromised na ang oxygenation ng pasyente. Ito ang klase ng findings na nagpapaisip sa healthcare team na baka kailangan na ng intubation ng pasyente, mataas na FiO2 o ang paggamit ng PEEP para mapabuti ang oxygenation niya. Pag-usapan natin ang PEEP o positive end expiratory pressure. Ang PEEP ay pressure na iniiwan ng ventilator sa baga pagkatapos huminga palabas ng pasyente. Ang goal nito ay panatiling bukas ang alveoli para hindi ito mag-collapse. Isipin natin yung PEEP na parang door stopper. Di ba yung door stopper ginagamit natin to para hindi tuluyang sumara ang pinto? Ganon din yung PEEP. Ginagamit natin to para hindi tuluyang sumara ang baga. Dahil kapag bukas ang alveoli, mas maraming surface area para sa oxygen exchange. Importante ring tandaan na ang mga measurements na ito ay useful sa halos lahat ng sanhi ng hypoxemic respiratory failure o type 1 respiratory failure. Kahit pneumonia, pulmonary edema, ARDS, atelectasis o iba pang kondisyon, makakatulong ang mga values na ito para malaman kung gaano kalala ang problema sa oxygenation. Pero ang mga values na ito ay may limitation din. Hindi nila kayang sabihin kung ang problema ay madaling ma-reverse o kung ito ay matagal bago gumaling ang pasyente. Halimbawa, ang pulmonary edema at atelectasis ay maaaring bumuti ng mabilis kapag naagapan ang sanhi. Samantalang ang acute lung injury o ARDS ay kadalasang mas matagal ang recovery dahil mas malawak ang damage sa lung tissue. Kaya kahit pareho silang mababa ang PF ratio, magkaiba pa rin ang magiging clinical course nila. At panghuli, sa totoong buhay ng ICU, hindi lang pure hypoxemia lang ang problema.
Madalas ay may combination ng hypoxemic at hypercapnic respiratory failure. Ibig sabihin, hindi lang mababa ang oxygen, kundi tumataas din ang carbon dioxide. Kaya bilang respiratory therapist o critical care clinician, hindi sapat na oxygenation lang ang tingnan natin. Kailangan ding bantayan natin ang ventilation, carbon dioxide levels, pH at overall clinical status ng pasyente. Kasi minsan, ang tunay na challenge ay hindi lang kung paano magpasok ng oxygen, kundi kung paano rin mailalabas ng maayos ang carbon dioxide. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!